Maganda ang bahay mo, kaya lang parang hindi ito bagay sa mga bata. Ang daming kanto. Pihadong kapag may mga batang nadapa ay magagasgasan agad ang mukha. Komento ni Andrea habang sinusuri ang kabuuan ng bahay ni Mark. Nakakast ang kanang braso nito. Hindi siya sinisi nito sa mga nangyari but she remained guilty na dapat lang naman. Kahit hindi pa siya sisihin ng buong mundo, alam niyang siya ang punot dulo ng mga nangyari. At dahil na-guilty siya, nangako siya rito na gagawin niyang lahat ng gusto nito makabawi man lang siya. Sa huli ay nagpa siya itong pagbigyan siya. He asked her to take care of him. Kaya ngayon ay naroon siya sa bahay nito sa Batangas. Sa totoo lang, nagdalawang isip siya bago sinang-ayunan ang ideyang iyon. Kung hindi pa sinabi ni Dayan sa kanya na ito muna ang bahala sa Cupid's Haven, ay baka hindi siya sumama kay Mark. Hindi pa naman kasi ito ang dream house ko. Kapag nabili ko na ang Rancho Ildefonso, maipapatayo ko na ang bahay kung saan ko ititira ang magiging pamilya ko. Wika nito. Ang papa niya ang nagmamay-ari ng rancho na iyon pero sa pagkakaalam niya ay hindi naman napapatamnan dahil mas napagtuunan nito ng pansin noon ang Hacienda Carmela. Alam niya kung gaano kagusto ni Mark ang rancho na iyon. Balak kayang ipamana ng papa niya ang rancho na iyon kay Mark? May girlfriend ka na ba at pagbuo na ng pamilya ang iniisip mo? Nabigla siya sa itinanong niya rito. Baka isipin nito na interesado siya sa buhay pag-ibig nito. Wala. Pero hindi naman malayong mangyari yun, di ba? Teka, ikaw nga pala si Cupid ah. Nakangiting sagot nito. Cupid ah, baka pwedeng panain mo na ang puso ng babaeng gusto ko. Nagsasawa na rin ako mag-isa eh. Pabirong sabi nito sa kanya. Parang hindi nagustuhan ng puso niya ang sinabi nito. Pero teka, ano naman sa kanya kung may iba itong gusto? Natural lang na humanga ito sa ibang babae. You're not alone. May pamilya ka. Sa halip ay wika niya. Oo nga, may pamilya nga ako, pero mas gusto nila na tumira sa Hacienda Carmela kaysa sa bahay ko. Reklamo nito. Bakit naman? Sobrang napamahal na ang mga magulang ko at ang nag-iisa kong kapatid sa Hacienda Carmela. Kahit may sarili na akong negosyo at kaya ko nang suportahan ang pangangailangan nila, mas pinili pa rin nilang pumirmi sa hacienda. Tumango-tango siya. Okay lang ba kung magpapahinga na ako? Maya-maya ay hirit niya rito. Oo naman. It's been a long and tiring day for you. Yung kwarto sa kanan gagamitin mo. Maraming salamat, Mark. Paano ka nga pala? Wala mag-aasikaso sa'yo. Yun pa naman ang ipinunta ko rito. Okay lang ako. Magpahinga ka muna. Mamaya na lang ako magpapaalaga. Anito sa kangumiti. Okay lang ako. Magpahinga ka muna. Mamaya na lang ako magpapaalaga. Anito sa kangumiti. Pakiramdam niya ay na-estatwa siya sa ngiting iyon. Ngunit bago pa mapunta sa kung saan ang imahinasyon niya, ay umakyat na siya sa hagdan patungo sa kwartong sinabi nito. Paghiga niya ay hindi naman siya makatulog kaya pabiling-biling lang siya roon. Ganoon talaga siya kapag naninibago sa lugar. Mark? Tawag ni Andy rito habang bumababa ng hagdan. Tinanghali siya ng gising dahil late na siyang nakatulog ng nagdaang gabi. Nang hindi sumagot si Mark ay tinawag uli niya ito. Isang may edad na babae ang sumalubong sa kanya. Iha, wala si Mark. May pinuntahan sila ni Jim. Wika ng matanda. Bihira niya itong makita pero sigurado siya na ito ang ina ni Mark. Magkahawig kasi ang mga ito. Ako nga po pala si Andy, magalang na pagpapakilala niya rito. Matagal na kitang kilala, iha. Ikaw ang unika iha ni Senyor Angelico. Nakangiting sabi nito. Sige na iha, kumain ka na. Baka matagalan pa si Mark. Ipinagbilin. Ngumiti siya rito. Natutuwa siya sa presensya nito roon. Ayaw kasi niyang mag-isa. Salamat ho.
Hindi na ho sana kayo nag-abala. Kaya ko naman. May restaurant po ako sa Manila. May restaurant po ako sa Maynila. Kahit papaano ay may alam ako sa pagluluto. Naku, okay lang yun iha. Wala akong anak na babae kaya nang sabihin ni Mark na naririto ka, ay mabilis pa sa 4:00 na nagtungo ako rito. Alam mo na, minsan lang humiling ang panganay ko sa akin kaya hindi pwedeng hindi ko siya pagbigyan. Mabilis silang nagkahulihan ng loob. Makwento rin ito dahil doon marami siyang nalaman tungkol kay Mark. Napakabuting anak ni Mark. Spoiled nga ang kapatid niyang si Jim sa kanya. Mabuti na lamang mabait na bata rin si Jim at hindi sinamantala ang kuya niya. Nahihimigan ang pagmamalaki sa tinig nito. Bakit nga po pala mas pinili niyo mag-stay sa hasyenda? Sa tingin ko po kaya na ni Mark na bilihan kayo ng sariling bahay at lupa. Curious ang sabi niya rito. Malaki ang utang na loob ko sa papa mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging matagumpay si Mark. Saka hindi naman mahirap ang buhay sa hasyenda. Masarap nga roon. Isa pa, yun na ang mundong nakasanayan namin. Mabuti po, hindi kayo pinipilit ni Mark na lumipat ng tirahan. Pinipilit din niya kami pero ang sabi ko, kapag matandang-matanda na kami ng tatay niya o kaya kapag may asawa na siya, saka na kami lilipat ng bahay para maalagaan ko ang mga apo ko. Magiliw na sagot nito. Napangiti siya. May nobya na po ba si Mark? Baka matagalan pa bago kayo magkaapo. Yun na nga eh. Wala pang ipinapakilala si Mark sa amin. Napakapihikan ng batang yun. Hindi ko nga alam kung kanino siya nagmana eh. Umiiling na wika. Matagal ko na nga siyang inuungutan na bigyan na ako ng apo. Ano naman po ang sabi niya? Malapit na raw. Mukhang may pinupurmahan na ang batang yon. Tila masayang sagot nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lungkot na lumukob sa puso niya sa sinabi nito. Sana nga ho magka-love life na si Mark para mabigyan na niya kayo ng apo. Para ho kayong si Papa, excited na excited ding magkaapo. Anya sa kapilit ng ngumiti. Kasama niya ang ina ni Mark hanggang magtanghalian. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin ito sa kanya dahil may aasikasuhin pa raw ito sa hasyenda. Nagpasalamat naman siya rito. Binuksan niya ang telebisyon upang hindi siya mainip. Ang mukha ng Kuya Andrew niya ang bumungad sa kanya. Isang bagong kanta mula sa album nito ang kinakanta nito sa isang noontime show. Namimiss na agad niya ang Maynila. Pero sa isang banda, para sa kanya ay hindi naman trabaho ang pagiging nurse ni Mark. Isa pa, ngayon lang siya nakapag-relax mula nang itayo niya ang business niya kaya susulitin na niya ang pananatili sa bahay ni Mark hanggang sa tuluyan nang gumaling ang braso nito. Sleeping Beauty is finally awake. Napadilat si Andrea nang marinig niya ang tinig ni Mark. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sofa. Nakalimutan mong iakyat kagabi ang mga gamit mo. Ginawa ko na para sa'yo. Nakakagulat ka naman? Anya, saka muling pumikit. Salamat pero hindi mo na dapat ginawa yun. Pilay na nga ang braso mo eh. Tinakpan niya ng una ng mukha niya dahil naiilang siya rito. Kahit nakapikit siya ay pakiramdam niya ay tinititigan siya nito. Ipinagluto ka ba ni nanay ng pagkain? Yes, hindi mo na dapat inabala ang nanay mo. Nakakahiya sa kanya. Isa pa, kaya ko naman ang sarili ko. Nakalimutan mo yatang may restaurant ako. Anya. Bumangon siya at saka sumandal sa sofa. I just thought you needed company. Wika nito. Hindi siya sumagot. Tama ito. Dapat nga ay pasalamatan niya ito dahil inaalala siya nito. Nawala na ang inis niya rito mula nang nagdaang gabi. Na-realize niya na okay naman pala itong kasama at kausap kapag hindi niya ito sinusungitan. Nararamdaman pa niya ang concern nito. Tiningnan niya ito na nakaupo na sa kanyang tabi. Mukhang seryoso itong nanonood ng telebisyon. Hindi niya maiwasang titigan ito ng matagal. Hindi niya inaasahan na magkaroon sila ng ganoong pagkakataon. Huwag mo akong titigan, matutunaw ako.
Tudyo nito sa kanya. Naginit ang mga ang kapal mo ha? Hindi kita tinititigan. Mariing tanggi niya. Tumawa ito. Tumawa ito at tinignan siya. Oo na, hindi na. Ang sa akin lang, baka magkagusto ka sa akin. Naku, marami kang kaagaw. Pilyang sabi nito. Ewan ko sa'yo, ang yabang mo. Binato niya ito ng unan. Tinawanan lang uli siya nito. Tila may mahika ang tawa nito. Pakiramdam kasi niya ay tumigil ang oras at nag-slow motion ang lahat ng bagay, kundi ang kakaibang pagkabog ng kanyang dibdib. Hala, ano ang nangyayari sa kanya? Nang makabawi siya, ay tumayo siya at nilayasan ito. Pagkasara niya ng pinto ng kwartong inookupan niya, ay mas niyang tinutop ang kanyang dibdib. Damang-dama niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. No, walang kakaibang nangyayari sa kanya at walang mahika. Ilusyon lamang niya iyon. Dumapa siya sa kama at isinubsob ang kanyang mukha sa unan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon at hindi siya tanga para hindi malaman kung ano ang sintomas ng nararamdaman niya. Dahil kay Dayan, napipilitan siyang basahin ang mga nobelang isinulat nito kaya kahit papano ay may hint siya sa nangyayari sa kanya. Ang nangyayari sa kanya ay tulad ng madalas mangyari sa mga heroine sa nobela ni Dayan kapag nare-realize ng mga ito na nai-in-love na ang mga ito. Ibig sabihin, nai-in-love na rin ako? No, hindi iyon tama at hindi maaari. Hindi siya pumunta roon para ma-in-love kay Mark. Naroon siya dahil ayaw niyang bulabugin siya ng kanyang konsensya. Naroon siya upang alagaan ito. Nang bumalik na sa normal ang pakiramdam niya ay tumihaya siya at tumitig sa kisame. Maya-maya lang ay may kumakatok na sa pinto ng kwarto niya. Anong problema mo? Pagtataray niya kay Mark nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Siguro ang pagtataray ang defense mechanism niya upang maikubli ang itinatago ng puso niya. Ang taray mo naman, umiiling na komento nito. Birthday ng nobya ni Jim. Inaanyayahan niya ako. Baka gusto mong sumama. Kumunot ang noo niya. Ayoko. Dito na lang ako. Saka bakit aalis ka? Nakakast pa ang braso mo. Huwag ka nang umalis. Kailangan kong pumunta ron dahil nangako ako sa kapatid ko. So, ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Pero papaalalahanan lang kita, may kakaibang elementong nagpaparamdam sa bahay na to. Mag-ingat ka, okay? Kasual na wika nito. Huwag mo nga akong tinatakot, hindi na ako bata. Pasinghal na sabi niya rito. Hindi naman kita tinatakot, nagsasabi lang ako ng totoo. Magbibihis na ako, bibili pa ako ng pangregalo kay Daniela. Paalam pa ng mokong ang mga pinto. Pagkatapos ay humiga uli siya sa kama. Bumuntong hininga siya. Dapat ba niyang pabayaan si Mark na umalis ng mag-isa? Ano pa ang silbi ng pag-volunteer niyang alagaan ito kung gagawin niya iyon? Nang umihip ng malakas ang hangin ay napabalik ko siya ng bangon. Agad na napatingin siya sa bintana. Nililipad ng hangin ang kurtina doon. Sa pagkakatanda niya ay sinara niya ang bintana ng nagdaang gabi. Paano nabuksan iyon? Kinabahan siya. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Mark? Nanayo ang mga balahibo niya sa katawan. Dali-dali siyang lumabas at kumatok sa kwarto ni Mark. Anong kailangan mo? Nakangiting tanong nito sa kanya nang sasama na ako. Ngumisi ito. Akala ko ba ayaw mo? Nagbago ng isip ko, masama ba yon? Isa pa, ako ang nurse mo, so you need me. Kahit saan ka pumunta. Mataray na paliwanag niya. Natakot ka lang eh. Mahinang wika nito, ngunit parang kidlat iyon na nakarating sa kanyang pandinig kaya kinurot niya ang tagiliran nito. Aray! Hindi na, sorry na. Pagkabihis nila ay dumiretso sila sa isang mall. 6:00 pa raw ng gabi magsisimula ang party na pupuntahan nila kaya mamimili muna sila. Ano kayang magandang panregalo? Tanong sa kanya ni Mark nang nasa ladies section na sila.
Ano ba ang size ng babaeng bibilhan mo? Mahirap magtansya. Ano ba yung hindi nice ni matawa sa itsura nito? Ngayon lang kasi niya ito nakitang problemado sa isang maliit na bagay. Jewelry, sagot niya. Oo nga no, hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya papunta sa isang jewelry shop. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito kaya ganoon na lamang ang pagwawala ng puso niya. Pati mga balahibo sa likod niya ay nanayo dahil sa sensasyong dulot ng pagkasalikop nilang mga kamay. Maganda ba to? Tanong nito sa kanya nang nasa shop. Alam niyang mamahalin ang mga alahas doon. Dahil sa shop na iyon, madalas bumili ng panregalo ang papa niya para sa mama niya noong nabubuhay pa. Oo, pero pang matanda yan, humanap ka ng mas modernong style.